DZRH. Ang ating oras, 16 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang palitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Boying Remulla. Nag-uulat mula dito sa DZRH at ngayon po ay Sabadong umaga na naman. At medyo minalas tayo ng konti ay nahuli kami lahat. At ako po ang naunang dumating dito sa istasyon. Ngunit nasa ere po si Pau Capino upang samahan po ang inyong lingkod ngayong umaga. Kaya marami hong mga balitang na kumakalat ngayon. Tayo po'y sumusubaybay sa mga nangyayari sa Middle East. At alam din natin ang nangyayari sa ating bansa, kung paano tayo magre-react sa mga pangyayari dito sa Middle East. Alam naman natin na napakarami hong Pilipino, napakarami hong nating kababayan na naroroon ngayon. At sila po ang mga breadwinner ng mga pamilya rito. More than almost 10 million Filipinos ang alam natin na naroroon sa Middle Eastern area towards Europe. Kaya malaki pong epekto nitong gerang ito na nangyayari sa Iran at sa buong Middle East Peninsula. Talagang mabigat po ito at sinusubaybayan natin. Alam naman natin na ang ating gobyerno po ay nag-uusap-usap, ang ating executive department ay nag-uusap-usap sapagkat dapat mayroon tayong sariling plano kung paano natin haharapin ang mga hamon na darating sa atin dahil dito sa mga pangyayaring ito. Mahirap na hindi tayo handa. Handa naman tayo. Alam naman natin na paminsan-minsan may mga ganitong pangyayari na hindi natin ninanais na talagang kailangan nating harapin. At yun po ang pinag-uusapan ngayon sa gobyerno. Yun po ang pinag-uusapan ng mga leader natin sa bayan sapagkat ganun talaga. May mga bagay na hindi natin pwedeng makontrol, ngunit pwede natin harapin na maayos kung tayo po ay haharap sa problema na sa araw-araw. Ganun talaga ang buhay ng mga Pilipino. Kaya't ngayong umaga, hintayin lang natin yung mga kasama ko dito sapagkat alam naman natin na itong programang ito, tuwing umaga ay sumasaya pagka meron po mga magkakabarkada nag-uusap at nagbibigay ng mga kuro-kuro sa mga bagay-bagay. Padoble-doble ang salita. At kararating lang po ng ating kaibigan, si Jonathan De La Cruz. Morning. Morning, Jonathan. Bagabigat. Bagabigat. Former ambassador at large to the Middle East. Yes, sir. Kaya kabisado ho ni Jonathan De La Cruz ang terrain ng Middle East. Alam na alam niya itong Strait of Hormuz. Opo. Alam na alam niya ang mga nangyayari dito at basa niya ang yung na-imagine mo yung buong land area no ng Middle East. Magkakalapit talaga yan na ombudsman. Talagang magkakatamaan yan lalo na yung mga missile systems ng Iran mukhang na-develop nila pati yung drone program nila. So, pero anong basa mo sa reaksyon ng buong mundo kasi nung araw yung Iraq War nagkaroon ng coalition of the willing. Yes. Dito, anong basa mo rito? Parang Amerika at Israel pa lang? Amerika at Israel, pero napapasama na yung mga iba. Hindi lang sila sumasama dun sa offensive ombudsman. Ang nangyayari dyan, pinapagamit nila yung mga assets nila, bases, etc. For defensive purposes. For defensive purposes. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kagaya ng mga Gulf states, hindi naman sila involved kasi. So may mga bases doon, either UK or US bases. Oman, Bahrain, Qatar, UAE. Saudi, Kuwait, Saudi. Kuwait. Napasama na nga yung Cyprus at saka Malta. Sa Europa na yun. Europa na yun. Kaya
pumunta na nakatawid, kaya pumunta na doon yung mga French and UK warships. Itong Turkey, nakadikit sa Syria yan. At, Nakadikit nandyan sa lang. Syria at napapasama rin sila, pero hindi Tsaka sa sila Iran, di ba? gumagalaw. Meron din silang boundary sa Iran. Meron. NATO. NATO ano yan eh? NATO ally. yan. Member ng NATO. Kaya hindi sila sumasama pa at this point. Ang gumagalaw doon sa area na yan, kasi kung natatandaan mo, Ombudsman, yung nangyayari, merong Kurds eh. Yung Kurdistan, yung Kurds. Mga minority. May Kurds sa Iraq. Sa Iran. Iran, Afghanistan. Iraq, pati Turkey. Turkey. Yan. So napapasama sila ngayon na nag-ground offensive from Iraq papuntang Iran, yung Kurdish groups. Kurdish groups naman. Yes. So sana hindi na hindi na Ano ba ang lalawak. kultura ng Kurdish? Anong religion nila ng mga Kurds? May pagka Christian yan. Shiite ba? Christian Hindi, sila. Christian. May pagka-Christian yan saka Oh. pero alam mo naman na nangyari nung World War I, World War II, pinagtatapon lahat itong mga ito. Yung division of the geographical division ng mga ito. The spoils of war. Nagka-problema sila kasi, di ba, at that point in time, World War I, Ottoman Empire na break eh. Ottoman Empire. Yes. So na-break yan, nagkaroon ng mga minorities. And then, after that, World War II, another break yun. So, talagang mabigat ang sitwasyon dyan sa Middle East na yan. Ano yan? Lagi siyang powder keg there. It's never settled. It's never settled. Ano ba ang longest time of peace ng Middle East? Wala. Ha? Basically, wala. Puro basag ulo? Puro basag ulo. Yun ang problema doon. Actually, ang Anong pinag-aawayan dyan? Langis? Lahat yun. Religion? Ano pa? Langis, religion, kultura. Yes. Kasaysayan. Kasaysayan. Yung mga lumang away nila. Kasi mga empires ito eh. Naman. So nag-break up yung mga empires, nagka-problema na. Ganun na nangyari dyan. Sabi nga ni Clarita Carlos na tinitingnan ko, pinanood ko siya sa YouTube interview niya. Yes. Sabi niya, you have to study history. Yes. To understand all Kung the bakit problems ganon. happening now in the Middle East, you have to study history. Diba? Ang natatanging dyan talaga is the Iran. Kasi Persian Empire din yan eh. It's another empire. So nagkabanatan yan. Nagkabanatan ng todo yan. Tsaka ang Persians, they always say that they are not Arabs. Yes, they are diba? not Arabs. Yes. Hindi sila Arabo. They are Persians talaga. They are Aryans. Aryan. Iba nila, iba. Yung racial ba sila? Hindi nila sinasabi yun. Hindi, meron they na. are Aryans, Meron na. Kaya nga nagkaroon ng kaya nga nagkaroon ng yung ayatollahs, etc. Kasi Shiite din sila eh. Shiite sila. Versus yung mga iba, karamihan Sunni. Yes. So yun na nangyari dyan. 10% lang ng buong mundo ang Shiite. 10% lang. Pero it relies on the religious structure. Yeah. At saka sobro sila. Kaya hindi mauubos. Hindi kaya ubusin kasi ang Shiite, ang kanila pong leadership, down to the mula. Theocracy eh. Theocracy. So yung kanyang structure, command structure hanggang na, sa baba. hanggang sa grassroots. Hanggang sa grassroots. Talagang yan, hanggang sa baba. It's organized that way. It is organized that way. As a religion, it is organized that way. And therefore, yung political aspect niyan, napapasama, may kasamang talagang theocracy. So yung religious people on the ground are also political leaders On the ground. Yun ang mabigat. Very unique yan. Very unique. Very unique. Kaya, marami rin doon. Hindi ba, pero it's a mirror also of how the Jews operate. Hindi ba yung Jews ganoon din, the rabbis and everybody who... Yes, pero nagkaroon ng secularization ng konti. In the Jewish structure. Kaya meron silang mga elections, etc. Dito, may election ka pero meron kang assembly of clerics. Designation. May designation. Designation to, no? Tira. Kagad. The Ayatollah designates. Sila. And Meron leaders. Kaya nga binanatan yung headquarters ng Assembly of Clerics eh. Meron sila circle of 88 na iba-ibang circle yan. Meron. Structure. Kaya mabigat. Na 47 years na nilang hinahawakan ng Iran. Ngayon lang sila nagkakaroon ng... 47 years, meaning 1979. 1979. Nung
nagkaroon ng Middle East hostage crisis, Yes, yes. di ba? 1979 hostage Oo. crisis. Hostage crisis. Napaso- na-pull nila, overthrow nila ang Shah of Iran. Shah of Iran. Ang Shah po, it means king. King of Iran yan. Si Yes. Pahlavi, no? Pahlavi. Pahlavi, Oo, yes. oo. So, ganyan ang nangyari. And then, they consider themselves separate from everybody else. And of course, dahil dun, mayaman ang mayaman Pero din. very vast country ang Iran, no? Very Malaki. vast. Parang ano siya, no? Parang yung kanyang structure, parang Soviet Union in some ways. Yes. Ha? Yes. At ano, yung into Central Asia, maabot siya sa Central Asia. Umaabot sila. Sila, and then of course, dahil sa yaman din nila at lahat, nag-expand sila. Nag-support sila ng iba't ibang mga militias at saka groupings in the entire Middle East. Sa Lebanon, Hezbollah. Houthi sa Yemen. Well, meron Houthi sa Yemen, meron sila sa Syria dati. ISIS ng mga grupo na yan. Mga grupo ng ISIS, sila pa rin yan? Sila pa rin yan. Sila nagpipinance. Ilan ang nagsusupport yan? Sila nagpipinance eh. Kaya ganun. Yung sa BRICS, kasama sila sa BRICS? Hindi pa. Hindi pa sila kasama Hindi sa sila BRICS. sumasali ron? Hindi pa. Hindi pa sila. Pero pasama sila. Sinasabi lang kasi sa BRICS, Ombudsman, ang nangyari, ang gusto mangyari ng BRICS, democratize ka. Democratize tsaka non-US dollar based na ang trade. Hindi pwede yung gano'n na kulto ka or bureaucracy ka. So ngayon, anong basa mo? Kasi kung walang coalition of the willing, ano to, US-Israel effort to, tapos yung iba nanonood na lang. Hindi, Nakaupo na sa bakod. Hindi naman. US-Israel effort and then nagagamit defensively, ostensibly defensive, pero gamit yun eh. Sa tingin ko. Sa tingin ko nagagamit sila. Pati intelligence sharing, malaking bagay yun. Ano? Sino nag-share kanino? Si Israel. Israel, US, UK, yung mga grupo na yan. Pero yung UK, di ba, yung Prime Minister, ayaw niya sumama. Sinabi niya, ayaw niya sumama. Diba? Yes, but siya? Pero ngayon, napilitan siya magpadala ng reinforcement. Sa Cyprus siya. Kasi binomba na pati Cyprus. Pati yung kanilang bases. Yes. Kaya damay-damay na. Yung Europe, mapipilitan ito sa tingin ko. That is the reason why, ang tingin ko, sila mismo, nag-organize ng yung ceasefire, etc. and everything. Yun ang kanilang. Pero ano yan eh, talagang pag-uusapan mo niyan, bakit may gera at sino nananalo? Who wins the war? Di ba? Ito, ang gusto mangyayari ng sino yung mayaman sa gera? Ay, laki. Malaking-malaki yan. Malaking operasyon yan. Sa World Economic Order talaga to, may epekto to, di ba? Babaguhin talaga. Who wins the war? Yun ang pag-uusapan natin mamaya. Kasi ngayon, sinabi ni President Trump, kayong mga military establishment, magpakatino kayo. Mag-unat-unat kayo. Ayusin yung sarili nyo. Ayusin yung sarili nyo. Hindi pwede. Ang lumalabas ngayon, Ombudsman, yung tungkol doon sa participation ng Russia and China. Okay. Yan ang mystery at this point in time. Are they participating? Apparently, per intelligence of the US and Iran, they are and Israel, they are participating. Pero hindi ba parang konektado pa rin to sa pagkuha nila ng Venezuela kay Maduro di ba? Definitely. Konektado to. So it's a question of It's a question of the resources. Is it oil politics pa rin? Basically. Oil politics. Oil politics at the same time, yung tungkol nga doon sa ginagawa ng Iran na nagsusupport ng mga militias. So sabi niya, hindi na pwede yan. Threat na kayo to the Kasi yung Hezbollah talagang grabe ang labanan sa Israel, no? Oo. Grabe yan. Kaya sabi ng US at saka Israel, this about time. They are at their weakest. Yan ang sinabi ni Marco Rubio. We should do this thing now. Otherwise, bubuhay ulit yan. They will really... Pero ano yan ang sinasabi, ini-issue lagi nila nuclear power daw ang Iran Yan ang... How true is that? Hindi pa natin Hindi natin alam kasi deep ang kanilang bunker. Literally, malalim. Literally. Mabigat ang kanilang Pero they've developed the missile system It's only a matter of putting it up. If you look at the world of physics, mathematics, and the sciences, dito nang galing yan di ba? Nanggaling yan sa Middle East at sa Iran. Persia, Mesopotamia. Yan. Diba? Diba? Sila Pythagoras, dyan ang galing lahat yan. All of those.
And then Well, of course, the Greeks at the time. the Greeks, and then Roman, the Empire. The empires. The empires. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yung issue na yan eh. Oh. And we are now in the 21st issues of empire. Kasi may mga empires na yan. US, they have their own ano. And then, of course, Russia and China. Parang yung NATO, hindi siya involved dito. Ano lang, tahimik na mukhang intelligence group lang. Intelligence Sa intelligence lang sila. lang sharing. Oh. Kasi sa NATO, hati rin sila eh. Kaya, but why is Iran attacking everybody or every country around them? Ang sinasabi ng because ang sinasabi ng intelligence group, kaya sila ganon because degraded na yung kanilang leadership class. That is why may kanya-kanyang parang yung na decentralize yung paglabas ng mga missiles at saka drone. Oh. So kanya-kanya sila na kung saan-saan lang naka-workout. Pero ano yan, no? We don't really know where this will lead. Kasi Oh. nga, ang Iran, hindi mo alam saan niya dinadala resources niya. Yes. Di ba? Yeah. Kasi for the past years, it's one of the world's biggest oil producers. Yes. But you do not see it in the way people live. So baka may military build-up sila. Yung Meron lumalabas. talagang military build-up. Yun ang sinasabi ng US. Oh. Talagang nag-military build-up. So how long will this go on? Well, if you go by the words of President Trump, ang sinasabi niya, mga 4 to 6 weeks. Tingnan mo, matatapos ng 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks. Yeah, magsisceasefire siguro. Baka, degraded. Ang gusto lang naman nila at this point in time, i-degrade yung and then let the people of Iran do something about Iran. They don't want Pero to ano yan wishful thinking yan Kasi May kung- pagka. Kung wala ka rin naman inaalagaan dyan, ipaprop mo na regime. Wala rin They will not do it on their own. Siyempre, Oo. grassroots dapat yan. Kailangan. Yung ang ginagamit, Saan ka kukuha ng power base? Sa military? Oo. Saan ka kukuha ng ang power base? inaasahan nila yung mag-break up yung leadership class. Para manggagaling doon yung parang sa Venezuela, ang ginamit nila ngayon yung vice president. Oh. At saka yung military chief. Na members din ng Maduro class. Where is China in all this? Ano ang... Di ba ang China was the biggest trading partner Ng Iran. sa langis ng Iran Yes. at ng Venezuela. At silang dalawa. So, ang epekto nito sa China, yung energy reserves niya, madideplete. Madideplete. Oh. Kaya I think China is now having its National People's Congress. Okay. So baka pagkatapos nito they will be more active. Oh. But they've been supplying kasi Iran Pati drones ba? drones. Supply ang Iran. Ganun na nangyari On that dyan. note, kinakailangan yatang Yes. meron magre-remind sa atin ng may mga paalala. Paalala tayo sa Yeah. taong bayan. Oh. At sige, tayo po yung mag-break. Break muna tayo. 34 minutes past the hour of 9. Balik po tayo dito sa ating programa ang executive session sa DZRH. Ito po ulit inyong mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin. At nag-iisang kasama natin at this point in time, Ombudsman Boying Remulla. Good morning, Ombudsman. Morning, Jonat. Oh. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa buong kapuluan. At saka sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Oh. Nandun sila. Marami tayong mga kababayan ngayon Ombudsman na siyempre tumitingin kung anong mangyayari dito. Marami sa kanila siyempre nandoon pa rin doon sa kanilang mga pinagtatrabahuan, yung mga iba sa residences at lahat. Bigay ng magandang halimbawa ang ating mga manggagawa doon. Hindi sila lumalabas, hindi sila naghihingi ng pauwi na at lahat, hindi kagaya ng iba. Hindi nagmemiron. Hindi nagmimiron. At sila ay disiplinado at this point in time. Pero gaya ng binanggit ni Pangulong BBM, ay kailangan pagtibayin natin ng ating mga sarili at ayusin ang mga programa Tayo doon. lang ang bansa na may revolusyon na sa loob ng bansa kuno. Oo. Nagmemiron pa rin ng tao. Marami. Habang nagpuputukan, Oo. marami pa nanonood, Maraming nakikitakbo. nanonood. Di ba? Oo, ganun. Nakikiilag, nakikitakbo. Oo. Dito lang sa ginagawa ng sa sulog na lang, ganun na lang. Oh, dito, di ba? Dito, nagmimiron pa rin at lahat. Oo. Pero, nabanggit mo kanina, Ombudsman, yung tungkol doon sa maaring mga
gawain na mapapahirap sa atin. Unang-una, siyempre, yung ating mga kababayan doon. Oh, ano yan? Yung kalagayan ng kababayan natin. Siyempre, we look at them as remittance sources. Pero tao ho yan. Tao yan, tao yan. They'll be put in danger. At yung kanilang mga hanap buhay doon, pwedeng magkaroon ng epekto itong nangyayari dito. Meron talaga epekto, di ba? Meron. Marami dyan hindi nakakapasok. Oo. Di ba? At saka marami dyan, siyempre, ayaw umuwi muna kasi pinapangalagaan nila yung kanilang trabaho doon. Kailan ba tayo huli evacuate ng mga kababayan natin? Ang huling-huli, Sudan pa ba yung huli? hindi, ang huling Israel. yung last year na nagkonting evacuation lang yon. Santo. Yung nangyari na binomba rin ng Israel at saka US ang Iran at that time. Okay. Konti lang yon. Hindi naman apektado yung ibang mga Gulf states. Oo. Kasi karamihan sa ating mga manggagawa, mga kababayan, nasa Saudi Arabia at saka yung Gulf states. UAE, Saudi Arabia. Yeah. Kuwait, Oman, Kuwait, Bahrain, at saka Kuwait. Qatar. Qatar kasi yun ang biggest military base ng US. Nandoon yung Central Command. Yung Qatar na yan. And then of course, napasama na ngayon. Magtataka ka sa Qatar, ano? Biggest base ng Amerika. Pero, di ba ang Al Jazeera is very independent? Yes. Ano tingin mo sa Al Jazeera? Yes. Diba? Very independent. At saka hindi Very lang- objective ang Al Jazeera, no? objective and may leaning pa nga sa may leaning pa sa Sa Arabs. yes. Sa Arab, interest. Sa interest ng Gulf state interests. versus Israel, for example. Versus Israel. Oo. Ngayon, ang si presidente ay nagbigay na ng mga Steps na ating, kung anong dapat na gawin. Ito na. Kasama na natin, siyempre, mga kababayan, si Senator J.B. Ejercito. Good morning, Hey, good Senator. morning, Ombudsman, Kong Jonat. Sorry, na-late ang flight namin ng konti. Saan kayo galing? Galing ako sa Buanga. Tapos, okay. Kamusta na sa Zamboanga? okay naman. Gumaganda. Meron silang grand boss doon na ginagawa. Meron. Ginagawa nila Mang Sali at ang kapatid niya. Sobrang laki. Comparable to Turkey ito, yung mga Yes. mosque doon. Talaga? Ang Biggest. ganda. Maganda. Billion daw. Sila gumasto sila ang ganda pag natapos nito. Sinagob ang gumastos. Actually, galing ako ng Jensan. Dumaan ng Sultan Kudarat, Pagadian, tapos sa Maguindanao, Barm area. Barm area. Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur. Malapit na Lanao del tayo Sur. maglagay ng ng Assistant Ombudsman for the BARM. For the bar. Importante yun. First time yan. Importante yan at lahat. So, okay Ayun, naman. mga no man's land to, Ombudsman and Jonat. Okay naman. Imposible tayong makapunta ron. No? Ano yan? Kung saan yung Bukar dati. Nagmotor ka ba? Nagmotor. Nagmotor kami, promoting tourism at papasalamat tayo sa mga Kaibigan natin no? Of course, si BARM Chief Minister Makakuha, no? Na tuwa siya, first daw may dumanaw sa BARM office na senator. So, saka sa probinsya ng bagong province na Maguindanao del Norte. Na si Governor Mastura Yes. and Governor Migtimbang Doon sa sa kabila. Maguindanao del Sur. So, Ombudsman, first ever senator to visit the new provinces. Oh. Tsaka Maganda yan. Maganda yung ginagawa mo. Saka mahirap daw puntahan kasi puntahan yon. Alam mo, pag ang political climate hindi maganda, o kaya maraming agam-agam ang tao, it's just nice to be visible everywhere. Keep it local, in other words. Importante yun. Ang advice ko sa anak ko, pagka medyo nahihirapan kayo sa kongreso, keep it local. Just go home to your district and Do something. Stay with the people. Stay with the people. And di ba? Magpakita ka. In other words, yun na yun. importante yun. Keep it local. Keep your politics local. Di ba? Napansin ko, Ombudsman, Kong Jonat, ang ganda ng area na yun. Marami. Siguro unexploited kasi dahil no man's land noon, walang Dati. makapag-exploit, hindi spoiled. Yung forest cover, ang kapal ng forest. Ano Napansin ko, yung ang marshland kapal. natin dyan? Ano yung marshland natin? Langguasan. Ligwasan Marsh. Ligwasan Marsh. Tsaka yung forest cover itself, maganda. Hindi pa ba nakakaharap na natural gas sa Ligwasan Marsh? Meron silang sinasabi na meron. Oo. Walang Kailangan hindi pa proven yung deposits. wala commercially. Wala pa talaga nag-ano. nag-explore. Wala. Siguro wala pang confidence doon. Wala pang serious exploration. Wala pa. Hindi nga mabigyan wala nga kumukuha ng service. Ang mapapasa pa ba konektado yun sa sa Ligwasan Marsh? Yes.
that whole area. That whole area, Mamasapano, no? etc. yung ganong klase. Malaki. Kasi yung Ligawasan March extends all the way. Malaki yun. Malaki yan. Malaki yun. Rio Yeah. Grande de Mindanao tapos Ligawasan March. Oo. Yan ang workout. Yun, napansin ko lang doon, ang kailangan siguro gawin, yung highway between, kasi Mindanao itself, ang ganda ng highways eh. Malahaba. Maayos na, tsaka malalapad. Oo. Magaganda. Pero Diyan sa except area that na yan. area, Tama. Ayun sa kailangan ayusin. From Lanao, Del Sur, and Maguindanao. Yun lang, medyo Yung connection. Yung connection. Kasi ang sabi, hindi pa raw yan na-turn over. Sabi ko, ba't hindi nyo magawa? May black grant naman kayo. Meron, malaki. meron. Pero sabi lang, national highway daw yan. So, it's under DPWH. Baka kailangan pag-usapan. Yun lang. Yung area. Otherwise, lahat. Nagulat ako. Ang ganda ng, ang ganda ng vegetation. Ang ganda ng Maganda talaga dyan. Kasi, ano mo, Fertile yan. Fertile yan. Fertile Crescent yan. Ano yan? Tsaka maganda ang tubig dyan eh. Oo, Rio Grande de Mindanao nga eh. Rio ganda. Grande de Mindanao. Kasi ano yan, opposite yan ng pinanggagalingan ko, in Cavite. Wala kami Wala ilog na natural. malaki. Ito ang napakalaki. Wala kami water system na malaki. Wala akong water resources. Walang Ito buffer. malaki. Kaya sahod ulan. Tawag namin sa lugar namin sahod ulan. Kakaunti ang aming ang irrigation. Oo. Oh. Pero ito, Ito kaya irrigate lahat eh, no? Lahat. Irrigate everything. no? Diyan nga yung pinakamalaking irrigation sa Carmen dapat yan eh, North Cotabato. May malaking irrigation systems dapat yan. At lahat. Yung Magandang ang sabi nga nila, buti na daan ka para at least magkaroon Makita. confidence yung mga tao na ikaw, wala ka bodyguard, dumaan ka nakamotor. So Tama. parang malaking bagay daw dapat sa kanila. kinuha mo ng picture. Meron. Meron kang kompletong moske. meron kang Motorismo. motor camera. Motor tourism, meron naman. Kasama ko sila Jet Li, yung Team Wiltec, yung mga artista, sila Dominic Roque. Oo. Si Jet Li kasama mo. Kasama, si Dominic Roque, sila Importante yun. Jack Roberto, sila Boss Roscoe Udulo ng Raymond Udulo ng Team Wiltec. Si Gab Valenciano. So, masaya yung mga tao. Odulio. Ah, sila Distributor ng motorcycles. Yes, the biggest, 500 stores. Pero masaya siya kong John at Ombudsman kasi biro mo, nandun ako, tapos may mga artista pang kasama, may bonus. Actually, sila yung pinagkaguluhan. Hindi, pero magandang ginagawa. At least for a day, nakapagbigay kami ng kaligayahan doon. Hindi, tsaka yung biyahe mo ron? Naku. Ilang araw ka? From 2 riding days lang. two riding days. Mga Saan kayo 12 nag-umpisa? hours each. Thursday, Friday ka. Thursday, Friday. Saan ka nag-umpisa? Sen? Jensen. Jensen mismo. Tapos dumaan ng Tawid ng Sultan Kudarat, Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sultan Kudarat. Tapos Maguindanao na. Dalawang Maguindanao, tapos sa Barm, tapos nagrest sa Pagadian, tapos kahapon Zamboanga Zamboanga naman. na. Zamboanga Sibugay sa Yung maano rin yun, ha? Matindi rin yung mahaba yan. Maganda Mahaba. Maganda na kalye, no? Tsaka Sambuanga. binabati rin natin ang Foundation Day ng Zamboanga Sibugay, 25th anniversary nila. Si Governor Anhofer. Ang ganda rin pala doon. No, dating ipil, dating yes. sinunog yan nung panahon ng kaguluhan dyan. Pero Maayos ngayon, na. maayos. Tsaka yung mangroves nila ron, grabe. Lobsters, crabs, lahat. Governor nga pala ngayon si Ann, ano? Si Anhofer. Si Ann, ay Governor. Yes. Kasama ko sa Congress yan. Mabait yan si Mabait, Anhofer. mabait. Kasama ako sa JCI siya younger days namin. Sino mga Ang kalaban ang yan? kalaban niya na Ann, sina Palma. Sharky. Sila- Sharky. Sharky. Sina Sharky. Sharky. For the longest time, hindi Pero yung sila dati ni Sharky, makapasok. congressman. Yung daddy ni Sharky, congressman. Congressman, Yes. Pero hindi, wala na. Wala na ba? Wipe out sila. oo. Wipe out sila. For the longest time, hindi makapasok yung mga hover. Dahil sila Palma. Ngayon naman, nabaliktad. Parang ngayon, ganun Nabalik. din eh. Ganon. Sinaan ngayon. eh. Sinaan ngayon ang nandyan. Sila Ann, tapos yung Pero ang sister halos hindi Ilonia. makabalik. May- Nung una, May nung isa pa, 2022, nanalo sila. Oo. 2025, Meron pa nawala ba? sila lahat. Parang Wala. wala na. Wipe out sila. Wipe Ubus out. na. Parang nagpapalitan eh. Hindi, ang ano kasi, Sen, Ano nga makikita mo yan, yung dynastic politics, mawawala yan pag talaga walang serbisyo. Yes. O kaya, Wala nga, may ang performance. perception ng tao, wala kang iba. serbisyo. Oo. Oo. At saka doon sa Zamboanga del Norte, ang middle group diyan na kailangan kasama mo palagi yung labad-labad. Oo. Dodoy. 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 Kasi kung saan sumama yon, yun ang mananalo eh. Oo.
Palagi, ganun. Lagi ko naalala si Dodoy dahil yung sa sardinas na Oh, pinapadala niya. masarap. Oo. Masarap. Oo, Masarap sarap si yun, ha? Dodoy. Meron siya Masarap yun. maanghang na sardinas. Oo. di ba? Yung ano, pag galing na Montaño, talaga. Montaño. Montaño. Mackerel, sardinas. mackerel. Mackerel. Sarap din. Magaling yan si Si Dodoy, Congressman Laban. So, Laban. wife niya is the congresswoman, di ba? Now. Oh, Parang hindi, anak na. Yung wife is now the mayor. Is Si now the Dodoy, mayor. ano na lang ngayon. Golf course manager. Oh. Pero ano yun, di ba? Balikbayan yan eh. Balikbayan. Si Matagal, Dodoy. matagal nagtrabaho sa Amerika. sa Amerika. Ano siya? Hindi, Cathay Pacific. Ganun Yung ba? wife niya was Yung wife niya. Pero si Flying Dodoy. with Cathay. Ah, okay, Yeah. okay. Pero si Kong. based in Hong Kong. Pero si Kaya pala Dodoy. kilala mo nung araw pa. Oo, nakilala. Hindi, pero si Kong Dodoy, ano yan, nagtrabaho sa Amerika. Oo nga. meron siya. Dito, matagal yan. Nagbalikbayan yan eh. Nagbalikbayan. Ano siya? Matagal siya sa California siya. Tama. Alam ko sa California siya. Oo. Kakwentuhan ko sa Ganun Congress nangyari. siya si Dodoy eh. By then, si Dodoy. I think 2007 to 2010. Nakasabay natin, di ba? Oo. Yeah. Kasabay natin By then, si Dodoy. Si Dodoy kasabay natin yan. Si Dodoy. Pero, Sa Buanga Peninsula. No? yun namang Zamboanga City, baliktad na. Oo. Oh, wala na yung mga dalipe. Talo. Ubus. Ubus Ubus, sila. oo. Si John at saka si Majo. At saka nakabalik si Beng Climaco as vice mayor. Si Beng, oo. Nagsama-sama sila nila Olaso. at Si Kimer. Oo, Kimer Olaso. Kimer. Oo. At si Si Celso. Si Celso. Celso magkakasama Lubrigat, kasama. Sila ngayon Sila. magkakasama. dati Klima ko, Lubrigat. At saka si Olaso. Olaso, nagsama-sama. Yun ang... Ano yan? Mga kamag-anak ni Nelson Tan. Formerly of Bureau of Customs. Oh, yung asawa ni Mayor Olaso, kapatid ni Nene. Ah, okay. I didn't know that. Oh. Yan yung... Pero sa kanila yung ano, di ba? Sa kanila yung Tricia. Yung Tricia. Yung ferry na... na bumagsak. lumubog. Lumubog. Basilan. Pero maganda na punta kayo doon. Yung sinasabi mo na Grand Mosque Sen, ang tama si Sinamang ang Nagpinas nagpinas may foundation siyang Yes. binuo. Pero naku, pag nakita mo, from afar pa lang, Alam mo na. ang laki, tapos kumikinang eh. Ang mga galing daw Saudi, yung mismo yung mga Ginamitan nila ng ano? ginamitan na mga ceramics. Kasi Ceramics. kumikinang eh. Oo. Iba eh. Ang arkitekto niyan si Bong Nunyo. Siya rin ang kontraktor. Yung tiga kong Feldspar. Kagandiboro. Ano yan eh? Siyempre, yung ceramics yan. First Ano class. yan? Oh. Dati ang pinakamalaking mosque yung ginawa ni Grand Mosque. ginawa ni Congressman natin sa Cotabato. Yung Grand. Napuntahan ko yun. Ito mas malaki na to. Mas malaki ito. Super mas malaki ito. Hindi, pero ang napuntahan kong mosque na malaki talaga, yung Blue Mosque. Ay, iba naman yan. Sa Turkey. Oh, malaki. Sabi nga nila, sabi ni Mayor Olaso, Ganun kalaki yung... parang may laban ito May laban. Doon sa Blue Mosque. Hindi yun sa ano Hindi, pa- malaki rin yung malaking mosque na nakita ko sa ano rin eh. yung malaki. Oh, sa Brunei. Nakakita ko malaki rin din malaki sa Brunei. Oh. Sa Yung sa Brunei, malaki talaga yon. Kasi pinagawa pa yun ng Sultan. Kaya ko napansin to, papasok pa sa Zamboanga kami, malayo pa lang. Makikita mo na. Kita ko na. Oo. Nasa horizon talaga. Horizon. Oh. Tsaka Ombudsman, yung yung ceramic siguro, yung kumikinam siya, makintab eh. Iba. Hindi, yung dalawa kasi napunta ko, yung Pink Mosque, saka yung Grand Mosque, ganda rin naman siya, kaya alam, pintura. Pero ito, Ceramic ang parang ano. kumikinang siya. Ang coating niya ceramic. Oo. Hindi pintura. Iba to. Kasi iba rin yung Magiging- pinagawa ni Diggs sa Cotabato. Ano yan? Diggs Ito yung Dilanggalan. Ito yung- Grand Mosque. si Diggs pala. Si Diggs yun, si Diggs. Diggs Dilanggalan. Congressman Dilanggalan. Ganda rin. Actually, Actually, maganda rin siya eh. Napuntahan ko rin siya. Yes. samantala, bago tayo magpatuloy, tayo muna mag-break at meron tayong mga napakarami daw ng mga advertisement dito sa ating programa ng executive session sa DCRH. Balik po tayo dito sa ating programang executive session. Ito pa rin yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin Ombudsman Boying Remulla at saka Senator JB Ejercito. Kakagaling lang sa Zamboanga Peninsula nito. Good morning. Magandang Ramadan ka rin pala sa ating mga kapatid na Muslim. They're still observing Ramadan. Kaya hindi kami nagpapahus ng lunch at kung ano man eh. Kasi syempre Sabay sa in atin. Respect with our Muslim brothers. Sabay sa atin sa Lenten, ano yan. Lenten sabay, season. no? Sabay. Pero itong gerang to nangyayari Ramadan. 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 Ano to, unusual yun. So in the middle of negotiations.
Hindi pa tapos yung negotiations. Tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa sila natatapos. As a matter of fact, binabanatan nga US at saka Iran, at saka Israel, sapagkat sinasabi, nagne-negotiate tayo, tapos bumomba kayo. Oh. Yun ang sinasabi siyempre ng Iran at this point. Yung, yung video ba na nagpakamatay na general, totoo ba yun nasa Iran? Nakita niyo yun ng Ombudsman? Meron eh. Meron. Disturbing eh. Na siya yata yung nagturo kung saan sila, Khamenei. that time. Tsaka yung buong... Tinuro niya? Siya raw ang parang asset. No? Parang yung naging video, asset siya. Binidyo niya on his phone. Siya, pinatay niya yung Parang asset siya ng Mossad. Oh? Siya ang At nagano. saka CIA. Kaya Constitutional kaya precise, di ba? Kung saan yung leaders at Oh. Hindi, tsaka Khamenei, talaga. usually ang sinasabi nila, nag-aatake sila at night. Ito, daytime. Araw. Oo. Kasi precise yung Meeting. na-pinpoint yung meeting Oo. na nandoon si Khamenei at saka yung... Pero decapitation of a theocracy is not decapitation. Kasi No. Meron pang papalit eh. parang ano Immediate yan, yun. di ba? Parang pinutol mo yung sanga, Oo. pero may uusbong pa Meron. May uusbong pa Meron. rin eh. Oh. Yun ang ngayon. Kaya di ba? After that, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, tira ng Iran. Yun ang pinaghahanap nila ngayon, yung grupo na yun. Kaya binanatan din nila yung Assembly of Clerics. Kasi yun yung mag-designate sana ng leader Bago. nila. Binanatan din ng... Ilang percent kaya ng GDP ng Iran na ginastos niya sa preparation din for any strife like this? Ang laki siguro. Malaki. Okay. Tsaka marami siyang missiles ha. Ano ba yan? Third biggest oil reserve in the world? Yes. Second biggest? Yes. Diba? Okay. Third. Oo. Kaya Tsaka, pala. ang laki ng volume of oil na binibenta niyan. Malaki. Kasi maski na sanction, tumitira sila eh. Siguro may counter trade pa sa China yan. Malamang. Yung mga drone components nila, baka Chinese. China. Hindi, yun nga sinasabi. Oh. Ang nagbigay talaga sa kanila ng ganyan missile systems at saka drone, China talaga. China ang workout na. Ang dami kung Jonat, no? Oo. Kung inaway nila buong Middle East, ilang bansa yung kanilang Yun ang tina-target. pinag-usapan namin kanina ng Ombudsman na grabe ang ginawa nila at this point kasi isinama na nila lahat. Lahat ng may bases. lahat lahat na may ng may bases. Ang target nila, Yung mga bases kuno. pero Maraming collateral damage. Collateral damage ang nangyari doon. Marami nang ngayon, ang pinag-uusapan, I'm sure pagpasok ninyo ngayong Lunes sa Sen, ang pag-uusapan yung powers na ibibigay kay presidente. Yung Kasi yung nanghingi siya. suspension ng actually sa train law naman yan that it can be triggered as long as the president Excise will tax. prioritize excise tax. Wala excise tax. Tataas na naman ang deficit natin. Yun lang ang problema. Pero to soften the blow sana, pero kaya lang yun ang problema natin. We have Ano, to 4-day work week? tama. 4-day work week, sinabi na ni Presidente. Government. Ngayon, yung private sector, they can decide on their own, no? Kung magpo 4-day work week. At the same time, yung mga vulnerable sectors, bibigyan na ayuda. Ang sinasabi nila ngayon, imbes na isuspend yung excise tax, bibigyan na lang na ayuda yung mga vulnerable sectors. Kasi meron na naman Pero dati. paano yung distribution system yan? Yun ang malaki. Naka-build up na ba si Rex Gatchalian ng ang DSWD na magandang database? I hope. So dapat bigyan? I hope ganon. At saka yung transport, yung sa DOTR. Kasi baka na mamaya, ito na naman tayo, super ayuda. Tapos, Iba-iba na pupunta. meron kami na-imbestigahan ngayon. Yes. Nung nanakaw yung ayuda, di ba? Nawawala. Buti sana kung Sumusosyo. buti sana kung kurot lang kaltas Ang laki. Dakma, dinatakma. Yun ang mabigat dyan. Yan ang mabigat dyan. And then of course, wala pang inalalabas na at this point in time para sa infrastructural plot. Wala pang mga pera eh. Pati yung LGSF Medyo na matagal, sinasabi. Matagal. Ang sinasabi nila, kaya wala this pumapasok coming week. pag kulang yung nagbibid kasi nga yung ibang contractors hindi pa nakakolekta sa dati. Sa dati. Wala silang pang roll, kumbaga. At Kaya sana Wala. sana bilisan yung Kaya nga sabi ko yung mga talagang walang sabit, 'di ba noon? I-clear na para makagawa para na sila makatrabaho kagad. sila. And then ayusin nila Kasi yung hindi naman pwede kong Jonat na panay showcos tayo. hindi. Sabi ko kailangan Mahirapan tayo nun. natin. Mahirapan tayo nun. Yan ang bubuhay sa ekonomiya natin. Pati sa local governments, hindi ko alam kung paano ginagawa ng local governments kasi meron silang pondo pero mauubusan yan. Hindi pa yata nagre-release ng mga IRA participation ng local governments. So marami tayong dapat na ayusin. Naghahanda tayo ng mabuti. At Kailangan balansin kung Jonat kasi although syempre for accountability Yes. tayo, lahat talaga nung
floodgate scandal, suportado natin na talagang sila'y maparusahan, mapanagot, pero at the same time, kailangan mo rin na yung talagang ekonomiya dapat tuloy-tuloy. Hindi pwedeng dapat yung construction, lahat hindi kailangan pwedeng hinto magtuloy-tuloy. yan. Hindi pwedeng hinto yan. At Yan ang bubuhay sa ekonomiya talaga natin. ngayon, yung tungkol sa agriculture production natin, importante rin yung kasi 1 trillion Ombudsman, ang ating agricultural importation, agricultural laki. products importation. Kung 500 million lang ang mabawasan doon, mag-produce tayo dito, ang ganda. No. Yeah, but we're producing we are importing 80% or 90% of our meat requirements, no? Yes. Yung karne? Karne, Baboy, karne. Baboy. Baboy, baka, karne, karne baka. Tapos, of course, milk. Manok. Manok. Yung manok Na-import nga, natin. inaaway nga ni Nikki yan Congressman Briones. Kasi sila, malalaking producer ng manok. Pati sina Attorney Bong. Sabi nila, mayroon naman tayong production Bakit kayo import? Dapat unahin sana. Unahin na yun. Pero yung pork, Importation natin. malaki sa atin ng ISF talaga, no? May apektado na... Ang ini-import natin na chicharong Palay. bulaklak. Parang ilang containers isang araw I think 20 containers a day. Ang kinakain ng Pilipino, chicharong bulaklak. Mukhang tayo lang kumakain. Mukhang tayo yung biggest Tawag dyan, importer. flour fat. Flour fat. At saka ang sama pa ngayon, yung tungkol sa palm oil. Ang laki ng importation natin ng palm oil. Sayang, no? Dati sinisimula na yung Coconut Mindanao. natin, coconut, superior. Yan ang malaking Yung mga problema. oil mills kasi nag-back down no? Nag-back down at saka yung mga Sulit iba kinahoy. Kinahoy yung Sayang, mga oil mills. Yan ang naging malaking problema. Alagaan ng oil mills sa history niya. No? Wala ano bang pwedeng gawin doon, Ombudsman, if ever? Para Hindi ba bumaba- pwedeng Dapat privatize kasi yan Dapat privatize talaga. You cannot run it as an enterprise, as a government enterprise. Kasi yun profit motive yan originally? Kung wala kang profit motive, paano mo ba tatakbuhin na maayos yan? Eh, Paano ka magiging competitive? Yung mga dapat siguro tignan na mabuti. Quality control, paano mo ma-maintain? Pag wala kang competitive spirit. Market yung market dominance mo. Paano mo ma-establish? Dapat siguro yung mga sequestered assets na yan, at some point in time, dapat i-turn over na somewhere. Para gumana. Para mag-operate na maayos. Kasi sayang yun. Kasi mired in illegal battle to hanggang ngayon. Minsan talaga babalanse mo, no? Dapat, of course, yung accountability nandun. Kailangan yun. Pero kailangan din productive. Tignan mo rin yung productivity kasi maraming buhay, maraming nakasalalay na hanap buhay dyan. Maraming nagtatanong ngayon kung ano nangyari daw. Sa bagay, ikaw, nagsalita ka na, Ombudsman, tungkol doon sa 18 Marines. Binigay mo na sa NBI yan. So that Isa yan, no? Pero ano yan Sa akin, very simple lang ang question na yan. Pag 18 tao ang gagawa ng statement na isang statement, pipirma kayong lahat. Unang-una ang tanong, magkasama ba kayo the whole time? Ito ba lahat personal knowledge? Nyo lahat, individually? Kasi ang nature of sworn statement, own personal knowledge. ikaw. Ikaw talaga. 18 kayo covering a span of 3 years, parang buong administration ng Marcos yan Buong Marcos administration, yung scope ng affidavit So, 18 kayo for every occasion, kayo 18 hindi naghihiwalay. Kasi nga, kagaya niyan, bilang kita ko na nakikipag-meeting ako doon sa ICC. Wala naman nakita 18 sundalo sa labas ng bahay namin Hindi, Hindi nga ganun Pero sinasabi nila, doon daw sa affidavit, hindi ko pa nababasa yung affidavit, wala pang lumalabas na ganun. Very specific daw. Kaming tatlo nando doon. Yung ganun na ginawa. Hindi. Hindi ganun? Sa akin, hindi. Wala. Walang ganun? Wala. Walang differentiation? Wala. Hindi totoo yun. Hindi kung totoo. Kaya nga, yun, as a lawyer, the first question is it Kayo ba? was it really yung ba ay personal knowledge ng bawat 18 tao na pumirma ng affidavit na alam nyo lahat na nakipag-meeting sa bahay ko? Di ba? Hindi pwedeng... Wala namang 18 tao sa labas ng bahay ko noon Tsaka hindi naman pwedeng kukwentuhin mo tapos sasabihin mo yun na. Hindi naman pwede yun. Hindi. Makikipagkwentuhan kayo. Parang Kaya ganun. yun lang ang naging basis ko kasi nga when you issue a statement of that nature, panindigan mo. Hindi pwede yun. Oo. So mabuti iniimbestigan na yan ng NBI. At saka yan,
bawat affidavit yan, dapat personally sworn to yan. Hindi pwedeng dadalhin mo Isa- sa akin. Dapat doon sila sumumpa sa loob ng ombudsman. Sumumpa sila, di ba? Hindi pwedeng Kaya about ako, sumpa. I don't mind investigating it properly that way. Basta pumunta Basta ron. pumunta sila ron, manumpa sila sa bawat sinabi nila. Di ba? Dapat. Dapat lang. Kasi gano'n naman ang affidavit eh. Oo. Magko-complain ka dito. Dapat sabihin mo yan, ito yung aking nalalaman. At Yun nga. Pero yun nga, it is meant to create. Ang ginagawa talaga niya, gusto niya, mag-alab ang damdamin ng tao at magkagulo ang gobyerno. Noong February 25, nung EDSA Revolution, di ba? EDSA Revolution ano na yun? anniversary. Inano nila yun eh. Diniming nila. Sinubok na yung timing, di ba? Sinabog Kasi nila. February 24 yung affidavit. Yes. Nilabas nila yun the day before eh. Di ba? Gano'n na nga nangyari. Ito Pero ano yan, ang NBI is already investigating the background of each one. Magre-report yan. They will be reporting to mabuti us. naman at importante maano kasi at this point in time na natataon tayo sa crisis, itong mga ganito dapat tayo isang tabi dapat itong mga ganitong pamumulitika at lahat ay mahirap. Pag ganyan ang nangyayari sa ating bayan, magkakaproblema tayo lalo. Tsaka alam mo talaga, si Mike Defensor is behind it. Kasi, nung in-interview si Baligon, nandun siya sa bahay ni Mike eh. Ha? May picture ko nakuha eh. Yung screenshot, Nandun kinuha na siya. isang kaibigan ko, bahay ni Mike yan, sabi niya sa akin. Gano'n. Kaya alam mo talaga, si Mike Defensor is there. Oo. Hindi, tsaka, Laging, si Baligod, parang laging involved sa mga sa mga ganyan. Hindi, tsaka yung van na sinabi nila, Asawa ni Mike. registered under Asawa ni Julie. Mike Defensor. Asawa ni Yung asawa ni ginamit Mike. na van. Yung ginamit na Para van. maghatid sa Club Filipino. Sa Club Filipino. Yun ang nangyari doon. So, tignan natin how these things will... pero after that, nawala na eh. Ang ano nga ngayon, yung impeachment na eh. And natapos na rin yun because nagkaroon na ng sufficient informed and sufficient So ngayon, substance. i-hear na yung case. I-hear na yung case. I-hear ang case So sa that- loob ng committee. Yes. Para gagawa sila ng articles of impeachment, Yes. di ba? I-hear yung case, they have given the Vice President 10 days to submit An answer. An answer. Calendar days, hindi Yes. session days. 10 calendar days. Oh. Yun ang mangyayari Kasi dyan. pinakailaman ng Supreme Court ang ibig sabihin ng calendar days eh. Di ba? Tsaka, Oo. tsaka session days. Session Dapat days. hindi nila ginagawa yun. Pinakialaman Sabi ng nila- Constitution, you make your own procedure. Ba't nila pakikialaman yun, di ba? gumawa ng rules Gumawa sila- for the House. Para ba yung House ba pwedeng mag-legislate ng rules of court? Hindi nila gagawin yun. Sabi ng Constitution, ang Supreme Court, sila gagawa ng rules Ng nila. rules of court, oo. Dapat dito, Sa legislature. pabayaan nila yung rules ng House. House. Ba't makikialaman yun, di ba? Proceedings. Yun na nga. Ganun na nangyari yun, dyan. oo. Oo. Ganun na nangyari dyan. Mahirap na. Rules ng Senate, papayag ba kayo pakialaman Siyempre, yung rules sa nyo? amin yun, dapat. Hindi kayo papayag, di ba? Oh. Pero expected na ninyo to. Sen, ang balita ko dun sa House, lulusot eh. They have enough votes. Basta kung dumating sa Senate, syempre we have to function Yes. as senator judges and convene again as an impeachment court. Ang sa akin lang, sana maging kung talaga matuloy to. Sabi ko nga na misquote na naman ako. Pinag-aano ko ng mga iba't ibang grupo. Oo. Sabi ko I'm against impeachment in general kasi nga Sana huwag na lang. kung sana maging mabilis kung sakasakali kasi kagagali ko na pag gagali ako ng Thailand, Vietnam para bang they're all doing the right things, maganda yung direction tapos tayo lagi tayong Pawarde-warde. kung sakali man sabi ko sana yung maging Bilisan. mabilis para Bilisan, oo. we can go back and focus on the big challenges and big pressing problems yun Oh, ang sa akin. Tama naman yun. Wag naman yung umabot ng taon o ang tagal na nandun tayo. We will be stuck. Napaka-politikang ano yan eh. Ang kailangan natin ngayon, some kind of stability para ma-work out. Tama. The last Siyempre for accountability project. naman tayo eh. No? Kaya lang, maging mabilis sana yung proseso no? Kung sakasakali para nga yung bigger problems, yung agriculture, Yes. yung itong infrastructure, power, lahat ng ito, no? Mapagdaralan. Ay, bilisan natin ma-focus maayos. na natin. Oo. Yun lang isa. Lalo ngayon na nasa matinding kalagayan tayo dahil dito Dahil sa sa crisis. nangyayari sa crisis sa Middle Impending East. oil crisis. Oo. At kayo naman yata bibigyan ng yung hinihingi na powers ni Presidente, palagay ko lulusot yun eh.
Oo. Mabilis, I would think so. mabilis. Kasi nasa ano naman yan, nasa train law naman yan. Oo. And ang sabi ko sana, I hope it will be certified already by the President para bago suspend, bago kami mag-break. Kailan ba ang break? Ito March 18 na yata, ano? Oo, so 2 weeks na lang to go. Para maihabol natin itong yung suspension. Emergency, Emergency power. powers. Emergency Oo, power. ito suspension ng excise Mabigat yan, taxes. mabigat ang Maraming pangyayari kailangan nito. gawin. Oo. Maraming kailangan gawin. Yung inflationary effect niya mabigat kasi. Oo, tama. Ang karamihan ng fertilizer nanggagaling sa Middle East. Yes. Di ba? Oil byproduct yung fertilizer eh. Oo. Of course, oil itself, energy natin, magmamahal. Ano na yan? Chain reaction na yan, di ba? Tuloy-tuloy. Oh, Pati chain transport, reaction, lahat. lahat, Pati oh. ang ating power, lahat, everything. Domino effect na. Domino effect yan. Inflationary yan. Malaking Ang ang balita, by next week, by 15 pesos ba? Oo. Food security, mahalaga food security in the end dito. Pinagdaanan na natin to 1973. Yes. Crisis. The Middle East crisis. But this is far worse Far worse. because the dependence on oil Has become bigger even now. more. Much more. Is even more Buti nga may solar pa eh. Oo. Malaking bagay, may solar pa tayo, di ba? Ano yun, nangingibabaw din ang problema doon. Diyan sa solar. Ang nakaka-worry lang yung food security kasi mas dati, mas mayroon tayong pinagkukunan. May pinagkukunan tayo locally. Ngayon, masyado na tayong naging dependent sa importation. import-dependent na tayo. Yung binigit na ng Ombudsman na sa meat, 80%. Ha? 80% ng ating baboy. ini-import. Oh, Dati. 80% Sa meat. import natin. no? 1 trillion nga agricultural products importation natin, 1 trillion. Alam nyo ba na Ombudsman at Sen, ang ating ini-import na natin ng fingerlings ng bangus ha? Oh. We're importing fingerlings. Tayo yung nagsusupply dati. Oh. Pati ng, nga- Saan ganyan. tayo import sa Taiwan? Taiwan at saka Thailand. Pati galunggong, di ba? Oo, Minsan. wala na tayong ganun. Wala tayong hatcheries. 1 or 2 lamang yung gumaganang hatcheries. Para dyan sa fingerlings. Sabalo na No, para sa sabalo. panganak ng sabalo hoy, malalaking bangus. Na yun ang inahin, nanganganak. mga inahin. Yun ang parang inahin yun. Nangingitlog. Oo. Nangingitlog. Oh. Ini-import na natin ngayon. Milyon ang natin. Ini-import na fingerlings. Samantalang dati, ayan bawal na magpalabas nga tayo dati. Tayo supplier niyan. Tayo na ngayon ang importer ng mga ganun. Samantala tayo muna yung mag-break. Oh, Sapagkat last ang break. oras na Last break na tayo. Last break ito. Alas 10:17 na umaga dito sa ating programang Executive Session. Nagkandara pa sa Balik po tayo dito sa ating programang Executive Session. Ito po rin mga kaibigan, Senator J.B. Ejercito at Ombudsman Boying Remulla. Ako po si Jonathan De La Cruz. Sino yung kumakanta na yun? Maganda yung kanta na yan. Tony Lambino. Tony Lambino. Undersecretary. Smoky Mountain. Smoky Mountain. Oh. So si Butch Chase nag-text sa atin Yes. doon daw sa Palawan. Oh. Napakataas daw ng presyo na ng gasolina. Asahan na ho diesel. natin yan. Talagang mabigat. Pero mas mahal pa raw yung kanila kaysa Visayas sa Mindanao. Mas mahal yan. Oh, kasi syempre Malayo pala. double handling, triple handling. handling. Oh, Yan. oh. Yan ang malaking problema niyan. Pag walang dedicated na delivery system, Wala yan. Ombudsman, multiple handling. batiin ko na sila, Yes, Kong batiin Jonat, natin. Pasalamat na ako kay Maguindanao del Sur Governor, Dato Ali Madtimbang, Timbang. Dato Nathaniel Midtimbang, Mayor of Dato Anghel Midtimbang, at sa Pink Moss, si yung mayor ng Dato Saudi Patuan, Dato Basir Banjo Di Maukum Uto, kaibigan natin. At sa Grand Mosque naman ay napapasalamat tayo sa administrator noon, sa Maguindanao del Norte, kay Dato Tukaw Mastura, ang governor, at ang aking kaklase na dating vice governor, si Dustin Mastura. Nagkita kami for the first time in more than 30 years, 35 years. Anong ginagawa ngayon ni Justin? Parang siya nagpapatakbo na ng school nila. Okay. Dati siya ay vice governor ng Maguindanao, no? Pat sa BARM, syempre kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua Yes. ng BARM, kay Pagadian City, of course, sa Pagadian Zamboanga del Sur. no? Kay Governor Divina Grace Yu, kay Victor Yu, kay Joseph Kim Yu, ang congressman na kanyang anak. Syempre sa Zamboanga Sibugay kay Governor kay Governor Dulce Anhofer, ang kaibigan po natin, at kay Mayor ng Ipil, si Ramses Troy Olegario. No? So daming At ang ating member of parliament ang malalay sa atin sa all
all the way si MP Rasul Ismael. So salamat sa lahat ng taga BARM at sa lahat ng probinsya na napuntahan natin ng Team Wiltec, ni Jetty at ng inyong lingkod. Oh, maraming salamat at sana po maayos ang inyong kalagayan diyan maski napataas ang presyo ng Saka gasolina. napakayaman doon, ha? Napakayaman ng area yun. We should sana ito i-develop natin. Agriculture, no? For Oo, agriculture. for agriculture. for agri, tama kayo, ano? Agri-fisheries, lahat, Very etc. fertile, no? Yung lupa sayang. doon. Tsaka hindi malaking bagay talaga, water. Yes. Tubig talaga is di ba? Number Kaya one yun. ang Israel, they developed the technology for hydroponics. Kasi very scarce ang water sa kanila. Buti na lang ngayon, desalination has given them more water. Pero ngayon, ang desalination planta, target na rin. Target na rin. Yo, binabanatan na rin. Tayo po ay bumabati rin kay Carl Luis Argana dyan sa Muntinlupa. Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday. Kapatid dito ni Mayor Argana. Siyempre si Mayor Nonong Palomar dyan sa Tapas, sa Capiz. At saka si Governor Egay Aglipay at Vice Governor Manny Mamba dyan sa Cagayan. Oo. At saka happy birthday Tingnan rin natin po. si Mayor Rambo de Gracia. Yes, General si de Rambo. Gracia. Sa Santa Ana. Kasama natin yun, di ba? Kasama natin sa Mayor ng Santa Ana. Santa Ana po, 12 years Santa ago. Teresita. 12 years ago, nakasama ko siya sa opisina mo. Oo. Tsaka siyempre si Mayor Seri Antiporda ng Bugay dyan sa Cagayan at ang mga kaibigan natin na nagmamahal pa rin sa atin hanggang ngayon, mga tiga Boboy. Oh, Sino yan? si Boboy Tubas. Ay, Oy. Boboy to. Magandang umaga, Buboy. Magandang umaga. Congressman Si Bong Boboy Tebes, lagi nakikinig sa si atin. Bong. At siyempre si Tito Sen. At Tito saka Sen. Tita Helen. Tita Helen, ako. JJ Suarez, nakikinig sa atin. Nakikinig sa atin. Oo. Siyempre, babatiin na rin natin yung kaibigan natin. Buti wala si Joboy Aquino. Joboy Aquino. At saka, Boss Joboy. oh, Yes. At saka, siyempre, batiin na rin natin si Congressman Egay Arice nangangaliit. Egay! Relax lang. Ang puso mo, Egay. Ay, pasalamat din ako sa Davao de Oro noon. Yes. 2 weeks ago nagpunta kami kay Congresswoman Maricar Zamora. Magbanglo na siya ngayon. At kay Governor Mabanglo at kay Congressman Jong Sinisa. No? Maraming salamat yung kailan Davao de Oro motor ride was very successful. Maganda rin doon. Napakayaman din na Compostela Valley. Combal. Compostela Valley. Mabigat That's, yan, mabigat yan. The richest gold vein in the country, di ba? Gold Nandun dyan, mine. nandun dyan. One of them, one of the richest gold. Pinag-aaralan nga kung paano gagawin dun eh. Kasi yung ang daming mga maliliit na mga... Yung mga miners. Ang tailings pinag-aawayan. Kasi ano. ang laki ng recovery from the tailings, Davao de Oro, di ba? Yung mga mining na na Dipadjak. Dipadjak na mining yan. At naayos na mabuti yan. Pero Improvised small-scale mining si ano pala, facilities. si Governor Jubahi pala, kamusta rin natin sa Edwin. Davao del Norte, Edwin. At siya ang head ng RDC and he's pushing also for the Mindanao railway system to be revived. Kasi malaking bagay daw yan sa buong Mindanao, lalo na for the area na malaking magulo. area yan eh. Malaking area. Daming Siyempre, tayo Jubahi. bumabati na rin kay Mayor Tata Sala. Mayor Tata! Mayor ng Santa Cruz. Mayor ng Santa Cruz. Magaling na tao. Santa Cruz. Tsaka may ibang Davao del kasama Sur. yan. Ano ko siya sa inauguration mo? Ano ka na ng senador? Kahit ganun, totoong kaibigan yun. Si Tata. Sobrang napaka-loyal yun. Si Tata Sal. Siya ngayon ang mayor ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Siyempre, mga kagas dyan sa Davao del Sur. pala siya. Del Sur. Akala ko Del Sur. Kala ko di Oro. Hindi. Del Sur pala siya. Del Sur. Ang De Oro, sina Maricar. Sila Maricar. Ang Pero grabe pa yung nangyari doon, no? Talagang upset. Di ba yari. kakalagay doon sa yung governor ngayon, si Raul Babanglo, isa barangay captain na lumaban kila Gonzaga. Na sila ang incumbent congressman and At saka governor. So, ano to? Iba. Election day lang. Barangay captain. Amazing lang yung mga na-amaze ako sa mga istorya ng politika doon. Iba ang mangyayari yan at siguradong sa 2028, iba rin ang mangyayari. So, antala tayo po ay magpapaalam na sabagkat inaabot na tayo ng Overtime. Overtime. Sen, kayo na.
Ako'y Santa Teresita pa si Rambo de Gracia. Santa Teresita, Ana, Santa Teresita, hindi Ako'y Santa Ana. napapala na muli. Maraming salamat sa BARM area, sa buong Western Mindanao na napuntahan namin. Si J. Bells to po. Muli, magkita tayo sa susunod na linggo. Ito po si Boying Remulla. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. Ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat hanggang sa susunod na Sabado dito po sa ating programang Executive Session. Adjourn. Adjourn. Ang oras na yan ay hatid